And welcome guys sa ating day 2 sa 5-day Facebook Ads Challenge. And in today's lesson, I'm gonna be talking about the Facebook auction and different campaign objectives. Okay, pag-aralan po natin ngayon kung anong objective ba ang kailangan mo para makapag-run ka ng ads, kung anong industry ka nandoon. Okay, kung anong industry ka, kung ano yung bagay sa industry mo. Okay? But before that, let's study the Facebook auction. Let me just quickly share my screen. Dito sa ating mahiwagang Canva. Sino dito guys ang nakita tong ad na to? Type yes. Nakita niyo yung ads na to? Awesome. So siguro nag-wonder kayo ano ba tong imbudo na ito na nakikita ninyo na merong mga ganyan-ganyan na mga drawing. Okay. Pagdating mo sa ads manager, may makikita kang different campaign objectives. Merong awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, tsaka sales, no? Hindi ko na i-discuss tong app promotion kasi hindi naman tayo SaaS. Wala naman tayong app na ginagamit. So most likely, ito lang yung magiging topic natin, yung awareness, traffic, engagement, leads, and sales. Okay. So let's assume guys na meron tayong 10 million na audience size. Okay? And yung 10 million na audience size, ito na yon, itong nasa imbudo na to. Okay? Now, nakakategorize po yung mga users po na yon, yung tinatarget nyo na audience sa loob ng auction into different segmentation ng audience. Okay? If you optimize for awareness campaign, you are telling Facebook that Facebook, I want to find more people who are likely to recognize my brand. Okay, it's more of like a brand awareness stage wherein you are paying Facebook at the lowest cost per 1,000 impressions. Okay, lagi mong tatandaan na ang unang chine-charge sa'yo ni Facebook ay CPM or yung cost per mille, no? Cost per mille ang tawag diyan, hindi po cost per message. No, pag sinabi mong CPM, cost per mille. Pag sinabi mong cost per message, sabihin mo lang cost per message or cost per result para nagkakaintindihan po tayo. Okay? Kasi pag coach, ano yung CPM ko po, ganito po kasi. Teka muna kasi. Ano ba yung nire-refer mo ng CPM? Cost per message ba o cost per meal? Okay? Pag sinabi mong CPM, cost per meal or cost per 1,000 impressions. Yun ang unang-unang china-charge sa'yo ni Facebook. Okay? Now, kapag sa awareness stage or awareness campaign objective ang sinelect mo, again, you are telling Facebook to find more people, to have more eyeballs na makakita ng ads mo. Kaya maraming mata-mata yung nasa top. Okay, so imaginein mo na lang kung 10 million yung audience size mo, malamang sa malamang nasa 7 million itong pie na to. Okay? Iyon yung ganong karami yung nasa awareness stage at the lowest cost per CPM. Okay. Pagdating sa traffic, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link, sending your users to your website or landing page. That's why makikita mo dito may mga clicks, yung kamay na may kiniklik. Tapos meron dito call button and meron din obviously dito may mga mata na makikita. So again, inside this auction, you are telling Facebook to find more people na magpunta dun sa website mo at anong tawag dito, i-visit yung website mo at i-check kung ano yung laman ng website mo na yan. Okay? Same thing with engagement. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page or to your ad. Yung mga comments, shares, likes, watching videos, kasama po yung sa engagement, pati yung messages campaign. Okay? Paano nalaman ni Facebook na ito yung mga tao na clickers saka engagers? Alam po nila yung behavior mo kasi meron silang historical data kung ano yung pinaggagawa mo sa loob ng app nila. Okay, yun po yung magiging
behavior and interest targeting na nandoon sa ads manager, which is dun sa ad set level, doon kayo magse-select kung sino-sino yung mga engagers, clickers. So alam po ni Facebook yung mga clickers tsaka engagers. Okay? Maliwanag po tayo doon. Now, dito sa leads, dito sa bandang baba, by the way, may nakikita kayong mga dollar sign. So, yun yung mga ilan-ilan na bibili sa'yo. Kaya nga kung nag-engagement ka, tapos wala kang masyadong ROI doon sa engagement, possibly, walang masyadong bumibili talaga doon. Kasi yung inuutos mo kay Facebook is clickers or engagers. Okay? But I'm not saying that the engagement campaign is not a good campaign setup. What I'm trying to say is, you have to be able to pinpoint ano ba talaga yung kailangan mo kay Facebook. Kasi kung ano yung inutos mo kay Facebook, yun lang din naman ang susundin niya. Kapag may bumili sa inyo, bonus points na yon. Okay? Kasi sinabi mo kay Facebook, engagement di siyempre, bibigyan ka ni Facebook ng mga tao na nag-engage dun sa, mahilig mag-engage, mahilig mag-comment. And then, kung talagang yung offer mo is compelling enough to solve their problem, then they will buy your products or your services. Okay? Now, dito sa leads, you're telling Facebook to find more people na makakausap mong matino. Okay? Ito yung sinasabi mo kay Facebook, Facebook, I want you to find more people who are likely to become a lead. That's why I am now gonna be optimizing OCPM or yung optimized CPM. Okay, kasi ang binabayaran ko na dito, Facebook, magbabayad na ako ng mas mataas na cost per 1,000 impressions because I want more people, I want my ads to be optimized into leads. Okay, I want more people na magbibigay sa akin ng mobile number at ng kanilang email para matawagan ko sila or ma-email ko sila. So makikita mo dito, meron ilan dito na mga bibili na sa'yo or depende dun sa sales funnel mo, depende dun sa kung paano mo sila na-nurture. Okay, so dumadagdag yung mga dollar sign, nandoon na siya, so dumadami na siya. Pagdating dun sa sales, same thing, optimized CPM or yung cost per 1,000 impressions. You are telling Facebook that, hey, Facebook, I want more people to buy my product. Especially kung nasa e-commerce niche ka, okay, nasa e-commerce space ka, and may physical product ka, you want them to buy instantly doon sa iyong website or doon sa landing page. Okay, that's why you're gonna be optimizing for sales. Ngayon, kung high-ticket product ka, halimbawa, nagbebenta ka ng worth 2.5 million na product or 10,000 na product, 50,000 na product, you cannot expect someone to buy sa website mo or sa landing page mo directly na mag-optimize ka ng sales. Dapat nun, i-nurture mo siya into leads muna, tapos tsaka mo siya i-convert into a sale. Okay? So, dapat may step by step na funnel na magdidirect sa kanila into making a purchase. Wala akong tubig guys ha. Now, anong napapansin nyo dito sa imbudo na to? Ano napapansin nyo doon sa pinakadulo? Sinong pwedeng bigay ng kanyang opinion? Sa pinakadulo, itong bottom funnel na to, anong napapansin nyo? Pwede kayo mag-unmute. Wala? Nasisiksik, sabi ni Jerry Paseno. More sales. Sales, madamis na po sales. Parang na-filter na po and higher chance for sales. Okay, tama. Maliban dun sa more sales, meron pa ba kayong ibang napansin? Decided buyers, correct? Sir Francis? Maliban dun sa more sales, madaming pera, okay? Maliban dun, meron pa ba kayong napapansin dyan? Wala. May ilang clicks pa din. More clicks. Yes, okay. Lumilit ang space. Malapit-lapit na si Miss Flor. Malapit-lapit yung sagot ni Miss Flor. Lumiliit daw ang space. Exactly, JP Bugna.
paliit ng paliit po yung potential buyers. Okay? So nakikita nyo kung 10 million po yung audience size ninyo, imaginein mo 7 million yung nasa taas, tapos 2 million itong nasa baba. So ilan na? 7, 8, 9? Tama? Mahina ako sa math. Sorry guys. 7, 8, 9. Sabihin natin 1 million ito. Okay, 7 million itong nasa taas. 1 million ito. Ito lang, hypothetical number lang to 7 million yung nasa taas. 1 million itong nasa baba. Di 8 na tayo. Tapos, ito, mas madaling computin pala pag ano, no? 2 million. So, 2 million na to, 7, 8, 9. Tapos ito, probably itong nasa baba, may natitira na lang tayong 1 million. Pagpalagay mo na itong 300,000. Tapos ito, 700,000 audience size. Okay? Tama po yung sagot ni Sir JP na palit ng puliit yung potential buyers. And the truth of the matter is, lahat ng campaigns na nagraran ngayon or yung mga talagang alam kung paano patakbuhin ang Facebook ads, dito tayo nag-aagaw-agaw ng audience. Pansinin nyo, hindi naman sila ganun karami. Okay? Kaya po, mas mahal ang CPM nitong mga leads tsaka ng sales. Pag tinignan nyo sa reporting column po ninyo ng ads manager po ninyo, mas mataas po ang cost. Pansinin mo, mag-run ka ng 4 na to, awareness, traffic, engagement, leads, tsaka sales. Pansinin mo itong leads tsaka sales, mataas ang CPM niyan automatically. Okay? Pag sa engagement tsaka traffic awareness, mababa ang CPM nito. It's because marami siyang audience na hindi naman talaga bibili sa'yo. Yung mga ano lang, mga how po, interested, how much po, kahit may presyo na yung ano mo, yung binibenta mo, 499 na nga eh. Buy this for only 499. Tatanong pa magkano. So, yung mga ganun ba? So, although hindi rin naman ma-eliminate yun, pero at least kapag ka nag-select ka ng proper campaign objective, alam mo agad na inuutos mo kay Facebook, bigyan mo naman ako ng matinong kausap. Gusto ko ng leads, saka gusto ko ng purchasers. Kaya nag-aagaw-agaw dito yung mga advertisers. Okay? And makapapansin mo na ang CPM niyan mas mataas as compared doon sa mga nasa 3 sa taas. Okay? So, mamaya na ako sasagot doon sa chat box dire-diretso tayo. So, pansinin mo dito, ito yung representation ng Facebook auction. Okay? Stop sharing ko muna. Ay, sorry. So, sharing ko muna. Ba't ko in-stop pala yun? Dapat pala escape. Okay. So, dito, halimbawa, gumagamit ka ng mababang budget, tigwa 100 pesos ka muna. Okay? Halimbawa, 100 pesos, 200 pesos, Facebook is trying to find your audience, trying to find the low-hanging fruit. Okay? Ibig sabihin nun, yung mga nasa laylayan nasa pinakadulo, bottom ng Facebook auction, yun ang ibibigay sa'yo ni Facebook. Okay? At the very lowest cost per action. Nando dun sa bottom. Papapansin nyo dito, meron ditong mangilan-ngilan na bibili sa inyo. Okay? Pero mapapansin nyo din na hindi sila ganun karami. Okay? Ano ang nangyayari kapag matagal nyo nang ginagamit yung daily budget nyo na 100 pesos, 200 pesos? Makikita nyo over time yung tinatawag nating learning limited. Okay? Paano ba nangyayari yung learning limited na yon? Stop sharing ko muna. Hanap ako dito ng campaign natin na merong learning limited. Ibig sabihin po nun, na-saturate na ni Facebook yung audience size na tina-target po ninyo. Even though if you have 10 million na audience size, kapag yung, anong tawag dito? Kapag yung budget mo, hindi na kumbaga na solid nyo na yung budget mo,
doon sa audience size na tina-target mo, tapos wala na siyang ibubuga, magle-learning limited po talaga siya. Okay, teka lang muna. Hanap lang ako dito ng ad account na merong learning limited. Para makita po ninyo yung difference. Puro active to Wait lang. The buyer circuit. Wala. Doon na lang sa akin siguro. Wait lang. Sa digital homey meron siguro. Magkaiba po ang learning limited sa creative fatigue. Okay? Iba po ang learning limited sa creative fatigue. Kapag nag-creative fatigue ka, ibig sabihin nun, kailangan mo ng palitan or magdagdag ng bagong ads. Okay? Kasi, tama yung ano dito. Wait lang. Font error. But anyway guys, alam nyo naman siguro yung ibig kong sabihin na learning limited na makikita nyo sa ads manager ninyo, especially kapag matagal nyo nang niraran yung ads at the very same budget na ginagamit po ninyo. Okay? So, wala akong makitang learning limited dito sa mga niraran ko eh. Wait lang. Wala talaga. So, ngayon, ito lang, para at least meron lang kayong, anong tawag dito? Meron lang kayong overview. So, halimbawa, nag-optimize ka ng leads, di ba? Nag-create ka ng manual ng leads campaign. Tapos, pumunta ka ng ad set level. And then, for example, switch ko muna sa original audience option Halimbawa, nag-target ka ng frequent travelers, yung ano nila, yung behavior nila. Frequent travelers. Yan yung behavior, di ba? According to Facebook, ang estimated na audience size niya is 59 million up to 70 million. Okay? Now, based on my budget, daily budget na 800 or sabihin natin 100 pesos sa pinakamababa. Ang sabi ni Facebook, ang estimated daily results ng budget mo is between 3,000 to 8,000 plus na reach. Okay, yun ang ma-reach mong tao sa budget mo na 100 pesos. Out of 56 million to 70 million na audience, estimated na audience size. Okay? The more na tinataasan mo tong budget mo, tingnan nyo tong reach, no? Sabihin natin gawin ko tong 5,000 pesos. So, tataas din yung reach ko from 3,000 kanina to 127 to 368,000 na reach. Okay? Now, ibig sabihin po noon, halimbawa, if you've been using the same budget over and over again for a longer period of time, na-saturate mo na yung audience na to. Yung between 3,000 to 8,000 na audience size, kaya po siya nagle-learning limited. Sinasabi sa iyo ni Facebook na Miss Ana Lu Mercado, no, Miss Ana Lu, wala na po akong ibubuga. Hanggang dito na lang po talaga yung kaya kong ibigay sa iyo na conversions based doon sa campaign objective mo. Okay, kaya po siya nagle-learning limited. Makikita po sa Ads Manager, yes, nakikita. Coach, yung ads ko naka-learning limited, yes. Ang ibig sabihin na po noon, Miss Vilma, is na-saturate niya na po yung audience size, yung estimated na audience size based doon sa current budget po ninyo. Nagets? So, ang ibig sabihin po noon, para makalabas, ang gusto kasi ni Facebook, magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week within the 7-day time frame.
But if you are only using a very small amount of budget of 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, it's impossible for Facebook to exit the learning phase within the 7-day time frame. Okay, kaya nga po, na-develop ko itong 100 pesos Facebook ad strategy na kahit na mababa yung budget mo, pwede kang makipagsabayan based dun sa testing phase na gagawin mo. Kaya ko na-formulate itong 100 pesos Facebook ad strategy na para hindi ka masunugan ng ads based po doon sa budget mo na 100 pesos daily budget na gagamitin mo at kailangan mong ma-check yung parameters or yung metrics kung pasok ba doon sa kailangan mo na impressions or hindi. At saka kung pasok ba doon sa click-through rate na kailangan mo or hindi. Okay, kaya po siya nag-learning limited. Okay? Balik po tayo dito sa ating presentation. So halimbawa po, ikaw si advertiser A, okay? Competitor mo si advertiser B. Okay? Si advertiser B, nandun na siya sa taas, nasa tier 3 na siya or 4 kasi let's hypothetically say na mas mataas na ang budget po niya kaysa sa'yo. Pagpalagay natin na nasa 5,000 na yung budget niya, yung daily budget niya. Kaya po siya nasa tier 3 and 4 na siya. Ikaw naman, nandito sa tier 1, nasa 100 ka lang, 200 pesos. So, ang ibibigay sa ni Facebook, mangilan-ngilan ng benta, then, kapag nasuyod na ni Facebook yung estimated na audience reach na binigay sa'yo, magle-learning limited na siya. Ang gusto ni Facebook noon, umakyat ka na ng budget sa tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, and so on and so forth. Mapapansin nyo, habang tumataas kayo ng tier, mas madami rin ang sales na makikita nyo doon sa mas mataas na tier. Okay? Pero ang problema dito, habang tumataas ka din ng budget mo, pag tinabihan mo na ngayon si advertiser B, nakikipag-compete ka na rin sa kanya based doon sa bid niya na binibigay sa auction. Sabihin mo, 5,000 yun na rin Facebook yung budget ko. Gusto ko rin pantayan si advertiser B. Okay? Kaya nga po, isipin nyo, habang tumataas ka ng bid, habang tumataas ka ng budget, tumataas din ang cost per result mo. Bakit? Kasi marami kayong nagko-compete inside the auction. Okay? So, ganito po ang representation po ng Facebook auction. Okay? Ito si Miss Aubrey Salvador. Gamitin natin siyang example. Okay? Miss Aubrey, ito ka ngayon. Pagpasensyahan mo na yung drawing ko, ito lang yung nakayanan ko. Okay? Maganda na po yan. Nakangiti ka naman eh. So, pagpalagay natin, Miss Audrey, na ang iyong interest target, ang behavior mo is mahilig kang mag-travel. Kaya itatag namin ikaw na as frequent traveler. Okay? Frequent traveler ka. Ngayon, si Miss Dana, siya si advertiser A. Okay? Tapos si Sir Daniel naman is advertiser B. Sir Daniel Dizon. Yan. So, sabi ni Miss Dana, Facebook, ipakita mo tong ads ko kay Miss Audrey. Aubrey pala, sorry, Aubrey. Si Miss Aubrey. Saan siya yung sulat ko dyan, guys. Kung mas komportable ako dito sa Paint eh. So, sabi ni Miss Dana, Facebook, ipakita mo yung ads ko kay Miss Aubrey. Tapos sabi naman ni Sir Daniel, ako din, Facebook, ipakita mo yung ads ko kay Miss Aubrey. Sabi ni Miss Dana, magbabudget ako ng 500 pesos. Sabi naman ni Sir Daniel, ako din 500 pesos Facebook. Okay? Tapos, let's assume na sabay kayong nag-run ng ads at 12 midnight. Then, magra-run po yung both campaigns po ninyo ng 12 midnight. And then, i-charge po kayo ni Facebook ng CPM. So, let's assume na charge kayo ni Facebook ng
₱250 sa kalahati ng araw, tapos tig ₱200 din si Sir Daniel. Okay, so match na muna kayo. Ngayon, napansin ni Facebook na yung ads ni Sir Daniel mas engaging, mas nagko-convert, mas quality yung ads na pinapakita niya, it solves a problem, and then mas maraming nagki-click, mas maraming naghahaw, mas maraming nagshi-share, maraming bumibili. Yung cost per 1,000 impression ni Sir Daniel na ₱250, ang gagawin po ni Facebook is i-reward po siya ni Facebook by giving Sir Daniel a much lower cost per 1,000 impressions. Magiging 200 po ito, magiging 150, magiging 100, and so on and so forth. Hanggang sa bumaba ng bumaba yung CPM po ni Facebook. So pababa yung CPM, ano pong mangyayari kapag mababa ang CPM ni Sir Daniel? Tataas po ang number of reach and impressions. Kasi nire-reward ka po ni Facebook kapag mababa, kapag mas marami nag-i-engage doon sa ads mo at mas maraming nagko-convert. So definitely, bababa ang cost mo ng cost per 1,000 impressions, tataas ang number of impressions, mas maraming makakakita, mas maraming magki-click, mas maraming manonood ng video, mas maraming bibili ng products mo. Okay? Pag bumaba ang cost per 1,000 impression, tumaas ang tumaas ang number of impressions, bababa din ang cost per purchase mo, bababa din ang cost per lead mo. Okay? So definitely win-win situation po 'yon para sa iyo. Ngayon naman, kapag na-outbid ka, Miss Dana ni Sir Daniel, kasi nga basura yung ads na pinapakita mo sa target audience mo, ipe-penalize ka po ni Facebook. Okay? Ipe-penalize ka po niya. Gagawin sa'yo, tataasan po niya ang CPM mo to 300, 400, 500, and so on and so forth. Kapag tumaas ang CPM mo, bababa ang number of impressions mo. Kapag bumaba ang number of impressions mo, kukonti yung makakakita ng ads mo, kukonti yung magki-click, kukonti yung bibili, kukonti yung manonood ng video, tataas ngayon ang cost per purchase mo at tataas ang cost per lead mo or cost per message mo. Sasabihin mo, bakit ganun? Ang taas ng cost per purchase ko. Ang taas ng cost per message ko. Dahil po yon, probability po nun, mataas ang CPM mo. Okay? Pwede rin naman kasing mababa ang cost per message mo dahil nga marami nag-i-engage doon sa ads mo. Okay? Marami nag-i-engage, kaya lang wala namang bumibili kasi nga puro basura na users yung natatarget mo. At hinayaan mo si Facebook na maghanap ng mga ganong klase ng audience at ngayon magrereklamo ka, bakit ngayon puro basurang leads yung pumapasok. Kasi nga, pinabayaan mo na tuwan-tuwa ka na may ₱2 ka na cost per message, tapos pag nag-usap kayo ni Sir Daniel, magkano yung cost per message mo, Sir Daniel? Ako ba nagbabayad ako ng ₱20 pero okay naman ako. Pero ikaw tuwan-tuwa ka sa ₱2 pero basurang leads naman yung pumapasok. So I'd rather have ₱20 cost per lead rather than have a ₱2 cost per lead for as long as I'm profitable with my ads. Nagets? No, nagets po yung anong tawag dito? Yung ano ni Facebook. Kasi mas gugustuhin po ni Facebook na mag-stay sa platform nila yung users. Ayaw po ni Facebook na umalis yung mga users sa Facebook. Gusto ni Mark Zuckerberg na lahat ng users stays within the app. Okay? Dahil kapag pangit yung ads na pinapakita mo, anong mangyayari? Baka na mag-alisa na yung mga tao sa Facebook, lumipat po ng TikTok. Okay, so wala pong pakialam sa Facebook sa budget na kung gaano ka kalakas mag-spend ng advertising budget. Kung hindi naman nagko-convert yung ads mo, tataas ang CPM mo.
o yung cost per mil o yung cost per 1,000 impressions. Okay? Hindi po mahalaga kay Facebook yung pera nyo na ina-ads. Mas mahalaga po kay Facebook yung anong tawag dito? Yung experience po nung target audience nyo po. Okay? And then the moment you scale up your budget, makikita mo dito na marami ka ding competitors na kalaban inside the auction. Nagets? Okay. Sasagot ako ng mga tanong mula sa taas papunta sa baba. Kasi baka i-bash nyo ako eh. Hindi ko sinagot yung tanong nyo. Huwag nyo naman ako i-bash. Ayan. Coach, can we still ask? Ito na, sagot ko na to. Si Daves, Coach, nag-set up ako ng ads manager, hindi ba talaga nag-go through pag wala kang website? Ano daw? Pwede naman kasi wala kang website, pwede ka naman mag-messaging campaign. I'm not sure kung ano yung na-encounter mong problema. Gawa ka na lang ng Loom video. Send mo dun sa Telegram GC natin para makita ko kung ano yung na-encounter mong problem. Okay? Daves, para masagot kita ng maayos, ha? Okay. So, next nating sasagutin si Grace Tolentino. Sir, pwede po ba first is engagement in setting ang setting? Then after weeks, you change it to leads or how do we set it? Miss Grace, if engagement nagwo-work po sa inyo, keep it. Pero pag hindi nagwo-work po sa inyo engagement, try lead generation. Kapag high ticket po yung products mo, nagkakahalaga ng 5,000, 10,000 pataas, 10,000 pataas, kailangan mo po ng lead generation campaign po dyan. Pero kung ang halaga ng products mo is around 1,000, 1,500, 3,000, pwede ka na po mag-sales. Diretso na po yan. Okay? Kung may physical products ka. Okay, Ma'am Grace? So, you can test both the engagement campaign and lead generation campaign. Depende po sa nature po ng business po ninyo. Kung ikaw po ay local business, halimbawa, nagbebenta ka meron kang restaurant, then obviously ang kailangan mo is lead generation. Kung nasa real estate ka, na financial advisor ka, MLM ka, halimbawa, you are trying to promote the business opportunity side ng MLM, then optimize for leads. But if you're trying to optimize for more purchases doon sa MLM business mo, then optimize for sales. Okay, ganun po yon sa MLM. Tapos, let's say, nasa car sales ka naman, you need leads. Okay, wag ka mag-optimize ng sales kasi hindi po yan bibili sa website nyo, hindi yan bibili doon sa messenger ninyo, dire-diretso. Kailangan nyo pong kausapin yan ng tao sa tao, okay, bago yan bumili sa inyo. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong. Thank you. Okay, meron pa mga tanong dito. Dana Villanueva, kung objective is to receive messages, inquiries sa leads ba or sales? Messages po. Gagawin po natin yan, Miss Dana, tomorrow. Magagawa tayo ng actual campaign setup ng leads. You optimizing for messages. Okay, gamit yung messenger. Okay? So, yun po yung day 3 po natin, yung actual campaign setup. Okay? Coach, yung ads ko naka-learning limited, it's because Miss Vilma, na-saturate mo na yung audience mo at yung budget mo na ginagamit is hanggang doon na lang. Okay, wala lang maibubugas si Facebook. Ano po yung ideal recommended na estimated daily results to know na okay yung budget? Again, nasabi ko po, Ma'am Grace Tolentino, na dapat bago mag-exit sa learning phase, yung ad set mo, kailangan at least 50 conversions in a week. Okay, kung estimated daily results, makikita mo, it will give you, let's say, 2 conversions per day. Kulang yon bago ka, kasi kung 2 times 7, magkano lang yon, 'di ba? Hindi aabot ng 50. Kaya nga po, yung 100 pesos Facebook ad strategy,
pwede mo magamit kahit na 100 pesos lang yung gamit mo. Kahit na hindi ka mag-exit sa learning phase within the 7-day time frame, okay lang. Kasi nagte-test ka, willing kang mag-test ng mas mahabang period. Okay? Will the 100 pesos strategy apply to real estate industry? Lahat po ng industry, Miss Dana. Okay, lahat po ng industry applicable po yung 100 pesos Facebook ad strategy. Edmond, direct po ba sa running ad set i-change ang budget if magtataas ng budget? Or need mo na duplicate ang ad set bago magtaas ng budget? Good question kasi doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, Sir Edmond, doon ko po tinuro paano mag-increase ng budget kasi kailangan mong i-duplicate yung ad set na nagwo-work doon sa testing to have a larger amount of budget. Kung nagwa 100 pesos ka doon sa ad set mo na una, pwede mo na siyang scale, duplicate that ad set, and increase mo to 1,000 pesos budget. May tatlong level po kasi yung scaling po natin. May tinatawag akong TVS method. T stands for testing, V stands for validate, S stands for scaling. So tatlong tier po siya. Yung unang campaign mo sa testing, 100 pesos. Tapos doon sa validate campaign mo, 1,000 pesos. Tapos doon sa scaling part mo na cost cap, it's 5,000 pesos or 10,000 pesos daily budget. Depende doon sa ROI na nakukuha mo. Okay, yun po yung campaign structure na tinuturo ko dun sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay, JRR, I hope nasagot ko yung tanong mo, Sir Edmond. I have a few questions. What could be the reason why whenever I use Ads Manager, my ads do not seem to appear on Instagram despite being my IG page linked to my business account? Baka naka-manual placement ka, JRR, check mo yung placements mo kasi baka mamaya naka-manual placement ka, hindi naka-select yung IG mo. Okay? Check the automatic placements para lumabas po yung IG mo doon sa ads, sa IG ads mo. Okay? Number 2, how come cost is more expensive if I chose to boost? Inom lang akong tubig. How come cost is more expensive if I chose to boost a post as compared to creating ads using Ads Manager but using an existing post? Expensive ang boost post as compared to creating an ads. Bali yung mangyayari noon, dark post yung isa, tapos regular post yung isa, no? Used as an ad. Excuse me. Depende po kasi sa placement, no? Ang boost post kasi, sir, ang default po niyan is engagement. Kapag nag-boost post ka. Okay, kapag create ka ng ad, yung tinatawag nating dark post, you're optimizing for yung OCPM ang ginagawa mo diyan, yung ino-optimize mo, yung optimized CPM, especially kung meron kang landing page. So, kung ano yung mas nagwo-work sa'yo, yun ang i-keep mo. Okay? Malalaman nyo yan sa day 5 na kahit expensive yung ads ninyo, okay lang po yun. Kasi, kailangan muna nating ma-identify kung ano ba yung expensive para sa inyo. Kasi baka mamaya, tinitingnan nyo yung ibang kausap nyo, bro, brother, or sister. Magkano ba yung binabayaran mo na cost per message? Ganito sa akin eh. Bakit ganun sa akin ang mahal? Teka muna, i-define muna natin yung word na expensive. Ano ba yung expensive para sa'yo? Okay, matututunan po natin yan sa day 5. No, ma-determine natin kung ano ba yung expensive para sa'yo. No, JRR, huwag kang mawawala sa day 5 kasi nandoon po yung kasagutan po sa tanong ko ninyo. Tatlo yung tanong mo dito, sinulit mo na, so walang problema. Is it wiser to boost multiple ads with a conservative budget
or just use the best two ads and increase the budget for both? When you say conservative budget, ano ba yung conservative budget para sa'yo? Okay, and when you say increase the budget for both, ilang percent ba ang ilalagay mong budget? So kailangan nating i-define 'yon sa day 5. No, yung questions mo sir, JRR, masasagot po sa day 5. Okay? Kasi kailangan nating i-determine ano ba yung winning ads para sa'yo, ano ba yung losing para sa'yo. Saan ba yung losing point mo or end mo dun sa ads mo? Okay? JP Bugna, so CPM, so I hope guys hindi ko na answer ng diretso pa yung tanong mo, JRR, kasi hindi ko nakikita, wala pang figurative amount na pwede nating ibangga ano ba yung mura, ano ba yung mahal. Okay? So JP Bugna, so CPM lowers more engagement pala. Ganda po ng okay, ganda po ng explanation niyo, sir. Salamat po, JP Bugna. So, because engagement triggers the Facebook algorithm that this ad is truly engaging. And one of the parameters ni Facebook to show your ads to more people, if this ad has a lot of comments, a lot of shares, more watch time or watch view, para ma-gauge po ni Facebook that this ad is engaging. Okay? Ibang usapan yung converting. Tatlo ang parameters po ni Facebook para malaman po ninyo yung inyong grade. May grading system po kasi kay Facebook. Okay? Sir JP. Okay? Kunyari itong campaign na ito. Okay? Pag pumunta mo dun sa ad level, meron kang makikita na quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. Ngayon, ito lang yung tatlong parameter ni Facebook na tinitingnan kung kumusta ba yung status ng ads mo. Dito sa particular ad na to, active siya, pero dahil kulang pa yung data, hindi pa niya na ibibigay yung score niya dito. Dapat ang score mo dito is either average or above average. Okay? Kapag iyan ay below average, ibig sabihin po nun, basura yung ads mo. Ibig sabihin, basura yung quality ng ads mo. Kung walang nag-i-engage, below average ka, ibig sabihin, walang nag-i-engage, basura din. Walang nagko-convert, walang bumibili. Makikita mo yung grade mo dyan. Tingnan natin kung may grade na tong mga to. Ayan, no? Quality ranking, average yung image. Average. Ito, below average itong ad na to. Ibig sabihin yung quality ng ad mo, mababa ang iyong score. Okay, kumbaga sa school, pasang-awa ka or hindi ka pumasa. Okay? Ang pinaka-maximum nito is above average. Makikita mo yung above average. Okay? Sino pa? May mga tanong pa tayo dito. How to help FB to avoid attracting bad leads na nag-how much lang. How to avoid? Kailangan mo po na itag them as a bad lead. Okay, matututunan nyo po yan sa day 3 bukas. Okay, itag nyo po yan as bad lead para hindi na po siya pumasok sa funnel mo. Hindi na siya mag-inquire sa'yo yung mga ganong klase ng tao na may presyo naman, nagtatanong pa ng how much. Okay, itatag nyo siya as bad lead or disqualified. Okay? Ma'am Grace Tolentino. How do we scale, sir? Do we duplicate and we can update existing ad and update budget or add new ad? How can you duplicate from the existing ad set? You need to duplicate them into a new campaign and increase the budget from 100 to 1,000 pesos. Using the same ad, na winning ad na galing doon sa testing campaign mo, Ma'am Grace Tolentino.
Okay? Mark Raynor, how would we know na penalize kami? Good question to, Mark Raynor, kasi nakikita ko dito sa Pilipinas, ang average cost per 1,000 impression is between 200 to 250 pesos. Ang average cost per 1,000 impressions. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng CPM na nagkakahalagang 1,000 pesos, nung nagte-testing ka, nasa testing campaign ka pa lang, ang probability po nun is mataas po ang competition doon sa interest na tina-target po ninyo. Okay? Magkaiba tong sasabihin ko, Sir Mark, ha, pakinggan mo na mabuti. Nung nag-test ka ng campaign, 100 pesos ang ginamit mo. Testing pa lang, ha, wala ka pang scaling. Nakita mo ang cost per 1,000 impressions mo ababot ng 1,000 kunyari. Ibig sabihin lang noon, competitive yung interest targeting na tina-target mo. Yung interest na tina-target mo, marami din ang tumatarget sa interest na yon. Maraming advertiser ang nag-ads para doon sa interest or demographics behavior na yan. Now, let's say for example, nag-run ka ng ads sa 100 pesos, tapos ang CPM mo, let's say 150 pesos. So maganda, di ba? Okay naman. Nasa bandang average naman, 150 pesos. Dumating yung time na let's say 3 months, 4 months, biglang yung binabayaran mong CPM from 150 pesos, naging 1,000 pesos. Ibig sabihin po nun, pinipenalize ka na ni Facebook. Okay? Kasi over time, maganda yung CPM mo. Maganda yung CPM mo, tapos over time, nag-i-increase yung CPM mo. Malalaman mo na pinipenalize ka na ni Facebook kasi pataas ng pataas ang CPM mo. Okay? Ano ang nagpapataas ng CPM? Walang engagement. Pangalawa, nire-report ka ng mga nakakakita ng ads mo kasi ayaw nilang makita yung ads mo. Pangatlo, meron kang landing page na hindi gumagana. Okay? Walang nagko-convert. Ang daming clicks pero hindi naman nagko-convert. Mape-penalize ka nun. Okay? So, tataas ang CPM mo. Okay, number 2, what do we need para maging maganda yung ads namin? Gawa ka ng ads na kahit na hindi naman ganun kaganda, kasi yung mga ads ko, pag nakita nyo, hindi naman siya super quality eh. Hindi naman siya galing sa studio na katulad ng ibang nakikita nyong ads na parang talagang binayaran ng agency, nagbayad sila ng agency para lang magagawa ng magandang quality ng ads. Yung ads ko hindi naman ganun kaganda eh. Pero I make it to the point na yung ads ko it solves a problem. It's engaging. Okay? Ibig sabihin, pag unang buka pa lang ng bibig ko, tinatarget ko na kaagad yung pain points mo kung bakit kakailangan mag-opt-in sa ads ko. Okay? That's the only way na mag-engage mo na kahit na hindi maganda yung ads mo, but you have to make it sure na kung ano man yung binibenta mo, dapat it solves a problem ng isang tao. Okay? Kung nagbebenta ka ng skincare product, ano yung sinusolve ba ng skincare product mo na yon? Pag gumamit ka ng product na to, mawawalan tagyawat mo. Ganun lang kasimple. Pero kung nilagay mo dyan, skincare product, we are the best in the market, blah, blah, blah. Sinong ano nun? Wala kang sinusolve na problem doon. Nilalagay mo doon, contains salicylic acid, contains, let's say, I don't know, charcoal, etc. So, kung ako man yung makakita ng ads mo na yun, ano ba yun? Ano ba yung mga scientific term na yun? Ano ba yung mga anong tawag dito?
ingredients mo ng skincare mo na yon. Pakialam ko dyan sa mga ingredients na yan, hindi ko nga alam yun eh. Pero kung sinabi mo na, the best skincare product for people who have acne, o yun. So, you solve a problem ng isang tao. Kaya mag-engage ko. Kaya kailangan kahit na hindi ganun kaganda yung ads mo, at least may ipapakita mo doon kung ano yung sinusolve mong problema. Okay? What are the steps para ma-reward yung ads namin? Engage. Mag-engage ka doon sa nagko-comment. Tapos, ipakita mo doon sa ad mo na bakit compelling yung offer mo. Okay? Ano ba yung business mo? Yung business model mo ba is isipin mo muna para saan ba yung produkto mo kasi, 'di ba? Ano ba yung bakit ba ako bibili kung ako yung user, bakit ba ako bibili ng produkto mo? Okay, dahil ba ikaw ang pinakamagaling sa Pilipinas? Wala naman akong pakialam kung ikaw ang pinakamagaling sa Pilipinas eh. Kailangan ma-solve mo muna bakit ako bibili. Yun yung reason na ilalagay mo sa headline na it will catches their attention kung bakit sila magki-click doon sa ads mo at bakit sila mag-i-inquire. Okay, maniniwala ba kayo na lahat ng tao may problema dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa? Lahat ng tao may problema. Ngayon, it's up to you to curate the best offer to solve their problem. Magpa-real estate man yan, magpa-financial advisor ka man, car sales agent ka man. Example, car sales agent ka. Okay? Paano mo i-relate yung problema ng isang tao? Nagbebenta ka ng kotse. Sasabihin mo ba, ito po ay LED light. Ito po ay meron pong hill start assist. Ito po ay push button. Push button na po siya. Oh, wow, ang ganda. Okay. What's in it for me as a buyer? Yung features na pinakita mo sa akin. Pero okay, magbe-benefit din ako. Pero ano ba yun para sa akin? Pero kung sinabi ko na sawa ka na ba na nagko-commute araw-araw papunta sa opisina mo, tapos na-compute mo na yung expenses mo sa binabayaran mo sa jeep from point A to point B to point C. Tapos kung nag-invest ka sana sa Wigo or sa anong tawag dito sa car na to, di sana hayahay ang buhay, naka-aircon ka pa. Which is kaya mo naman pala. For only 9,000 pesos down payment. For only 12,000 pesos monthly amortization. So kumikita ka naman pala lang ganito, kaya mo naman palang mag-invest sa maliit na sasakyan. So kung ako man yun, nakita ko yung ads mo na gano'n, nagbebenta ka ng kotse, bao nga no, ba't hindi ko na-realize yun? Na pagod na ako kaka-commute, eto lang pala yung solusyon sa problema ko. Hindi ako aware na may problema pala ako, pero nung nakita ko yung ads mo, oo nga no, pwede naman pala. Mag-inquire kaya ako. Diba? Tapos ngayon, ikaw naman, ipi-pre-qualify mo, sir, yes. Ano po yung trabaho po ninyo? Ano po yung source of income po ninyo? Tapos nakita mo kung pasok naman doon sa bracket, o di close mo na sale. 'Di ba? Huwag kayong magre-rely sa chatbot kasi yung chatbot na 'yan para lang mapagaan yung unang conversations ninyo at makuha mo yung details. Kapag nakuha mo na yung details, yung mobile number at yung email address, i-close mo na by all means, tawagan mo na yan kasi walang silbi yung mobile number na binigay sa inyo kung hindi mo tatawagan. Okay, lalo kung high ticket product ka. Okay? What's the best top funnel goal, awareness, or engagement? Kung Sir Fritz, kung ano yung business model mo, optimize ka na agad ng leads or sales. Kung may physical product ka na nagkakahalaga ng mga around 1,000, 1,500, optimize for sales. Kapag medyo mataas ang price points mo, 10,000 pataas, optimize for leads. Pabayaan mo na yung awareness na yan, pabayaan mo na yung link clicks na yan kasi hindi ka naman multimillionaire. Kung hindi ka multimillionaire or hindi ka billionaire,
wala ka namang kumpanya na ganun katulad ni Coca-Cola, katulad ni Johnson & Johnson, ni Mang Inasal, ni Jollibee, wag mong pakialaman yung awareness tsaka yung link clicks. Diretso ka na sa leads or sales. Okay? So, ganun lang po siya ang campaign objective mo pagka nag-optimize ka ng campaign. What's the best top funnel goal awareness or engagement? Ito na high ticket products, no? Leads campaign po, lead generation serve rates. Okay? Lead generation and then convert them into a sale via email marketing sequence. Okay, i-nurture mo po yan via email marketing. How do you count conversions? Day 5, Sir Francis. Okay? Kapag nagme-messaging campaign ka, anong tawag dito? Pag nagme-messaging campaign ka, kailangan mo ma-compute yung total number of messages na pumasok versus dun sa total number of bumili sa'yo. I-divide mo yung number of na bumili sa'yo divided by number of messages na pumasok. Yun ang conversion rate mo. Matututunan mo yan, Sir Francis, sa day 5. Kapag meron kang landing page or website, mas madali kasi makikita mo agad yung conversion mo. Okay? Kasama po ba ito sa discussion sa 19 to 21 face-to-face training? Yes po. Mas advanced pa dito. Mendoza, Izon. So, kung hindi mo pa napanood yung free training, isend ko dun sa sa GC natin. Okay, more on real estate yun, pero applicable yun sa ibang business model, sa ibang industry. Okay? Stop sharing ko muna. Sagutin ko tong mga nandito. Si Lance, si Reg. Paano hindi ma-restrict yung BM or ad accounts by becoming ad compliant, Reg? Doon sa junior strategist na course, nandoon po yung lesson para maging anong tawag dito, maging compliant po yung ads po ninyo. Okay, nandoon sa junior strategist, meron kang doon, meron kang access po doon. Okay, si Flor, so nasa copy po pala, coach, ang secret. Yes, one of the variables that will give your ads a good conversion is nasa copy, nasa video, nasa headline, lahat combine. In short, Ma'am Flor, lahat. Okay? So, yan po yung isa sa ituturo ko sa face-to-face training. So, ibig sabihin, Ma'am Flor, is lahat po. Kasama po yung sa ingredients. Yung copy mo, yung video mo, yung headline mo, yung landing page mo, yung sequence mo ng chat, kasama po yun. Okay? Susan Kasiguran, Coach, if ang call to action is link outside Facebook like Shopify, may effect po ba yon? May effect into what sense? Ano po yung ibig sabihin nyo ng effect? Mas magko-convert ba? Yung may ibig sabihin? Kung mas magko-convert, depende po sa Shopify account, sa Shopify na website mo. Kung converting ba yung product page ng Shopify mo. Then obviously may effect po 'yon. Okay? So, yun, medyo broad lang yung tanong mo, Ma'am Susan. Si Sir Jory Paseno, for engagement po na nakaset po ang cost per result po ay cost per purchase. Ano po ang advisable na amount para masabi na okay po ang ads? Ano po ang advisable na amount? Masasagot po yung tanong mo, Jerry Paseno, sa day 5. Okay, kasi nandun po yung computation kung ano po yung advisable na cost per purchase ninyo para mag-positive po yung return on ad spend po ninyo. Okay, sana nasagot ko yung, although sasagutin ko yan sa day 5, Sir Jory. Lance, kapag ba nagle-learning limited na yung ads, need ba patayin na o increase lang ng budget? If increase ng budget, ilang percent ideal para hindi masira ang algorithm?
Doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, hindi ko pinapagalaw ang 100 pesos. 100 pesos stays as 100 pesos. Ang pinapagalaw ko is yung 1,000 peso budget. Yung na-duplicate mo na campaign. Doon mo gagalawin yung budget. Doon ka mag-i-increase. Okay? So, kailangan mo kasing yung 100 pesos, ma-meet mo yung 50 conversions. Kung kailan mo siya ma-meet, depende yon sa number of conversions na pumapasok. Minsan, ay inaabot ng 1 buwan, or 2 buwan, or 3 buwan. Pero yung 100 pesos na yun, stays the same, 100 pesos. Hindi mo siya gagalawin. Ang gagalawin mo lang doon sa ad set na yon is maglo-launch ka lang na maglo-launch ng bagong ads. Okay, pero doon sa budget mo, 100 lang yon. Okay, 100 pesos lang, wala ka ng ibang gagalawin doon. Up until ma-reach mo yung 50 conversions, tsaka ka pa lang mag-i-increase ng budget. Okay? Hopefully, marami kayong natutunan ngayong gabi. Eto, sagutin ko tong last 2 questions. Si Jessa Marie, how about for restaurant and clinic? After the awareness, sales campaign objectives po. Miss Jessa, mag-optimize ka na kaagad ng leads. Lead generation campaign na po ang gagamitin niyo po. Huwag na kayong mag-awareness. Dito na kayo diretso. Pag nag-create ka ng campaign, dito na diretso. Wag mo nang pakialaman tong tatlong to. Pero kung nag-engagement ka before, tapos okay naman, may mga pumapasok naman, nakakabenta ka naman, keep it. Pero I would also suggest to test leads and then compare kung alin yung mas maganda. Nagets? Okay. So, hindi po advisable na patayin kahit pangit na yung data. Hindi po. Kasi 100 pesos 100 pesos lang naman daily budget mo doon. Kahit pangit yung data mo, dahil 100 pesos pa lang naman yung ina-ads mo, test ka lang ng test ng bagong ads doon sa ad set na yon or doon sa campaign na yon. Okay? So, yon. Thank you so much guys for attending this lesson for tonight. And by the way, if for those na interested doon sa anong tawag dito sa 100 pesos na Facebook ad strategy, gumawa ako ng PDF guide para susundan nyo na lang po. Okay, i-download nyo na lang po itong PDF ito. Isisend ko dito sa chat box. Isisend ko rin po doon sa Telegram po natin. Junior Strategist, no? Ito po, yung 100 pesos Facebook ad strategy. So, share ko lang yung screen ko. Pag pumunta kayo dyan sa binigay kong landing page, click nyo lang tong I want to learn this strategy. Free naman yan. Pasok nyo lang yung pangalan nyo dito, email address, tapos submit. Pag kinilik nyo yung submit, mareredirect kayo sa thank you page. Tapos, click nyo lang tong click here. Itong no thanks, I don't want to join the live training. Click nyo lang to. Kung gusto nyo mag-attend ng live training, click nyo lang din to, nasa taas. Pero pagka gusto nyo lang yung PDF, click nyo lang tong I understand, I may never see the ads again. Tapos, makikita nyo dito, click download the ultimate guide below. So, click here to download. Tapos, ito po yung, yung PDF file. Nandiyan po yung step by step kung paano po ninyo iti-test ang inyong campaigns. Okay, so, ito po siya. Testing and scaling. Ayan po siya. Paano nyo i-structure yung campaigns po ninyo? Ito, minimum tolerance, 3 days. Maximum tolerance, 5 to 7 days. Learning limited, paano pag nakita nyo na yan? Paano nyo i-validate yung campaign? Paano nyo i-scale yung campaign? At paano nyo gagamitin yung Facebook Ads Calculator? Ituturo ko to doon sa pang day 5. Okay? TBS method, cost cap, daily link reach, etc. etc. Okay? So, that's it guys. Thank you so much for attending this live training. And ipapasok ko tong recording sa inyong dashboard sa day 2. Okay?
Maraming salamat guys. I'll see you tomorrow and thank you so much si Sir sino nga ba yung ano? Sir Francis ba yung ad account na to? So, Sir Francis, wag kang mawawala kasi kailangan namin yung ad account mo. Okay, nakalimutan ko kung kaninong ad account to. But I think kay Sir Francis. But yeah, see you tomorrow guys at exactly 7:30 p.m. Bye guys.